Napakagandang panoorin sa ilalim ng dagat ang grasya na ngayon ay nasa loob ng ating lambat, guys. Ayan, ini-inspeksyon ng ating diver kung may sira baga or intact ang isda sa loob na walang magiging cause ng any eventualities na maaaring makatakas ang isda. Ayan, thumbs up for a good job, guys. Nandiyan sa loob ang isda at maya-maya ay sasalukin natin. Ito na nga po yung inaryahan natin, guys. Talaga napakalawak nito. At ayan, ang dami-dami nito. Halos may masagasaan na dito dahil sa lawak ng isda. Yan, puting-puti, halo na skipjack, yellowfin at tuna, guys. Panoorin nyo hanggang dulo, guys, sapagkat makikita nyo dito kung paano ito inaryahan hanggang sa masalok at kung hanggang ilan or ilang tonelada talaga ang ating nahuli sa ngayon. Napakaganda panoorin. Shout out sa ating mga followers sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel, guys. Eto at talaga ang grasya ay talagang pinagsusumikapan at dinidiskartihan, samahan ng dasal at nang sa ganon ay ipagkaloob sa atin ng ating pong may kapal. Ingat po mga kasimangista, enjoy watching at ito na po isa sa pinakamaganda nating video for today. Thank you, si Mang Isda! Pumopwesto na kami, guys. Yeah, pumopwesto na. Arya na, malapit-lapit na. Arya! Ayan. Bumagsak na ang skip. Lumubog naman kaagad. Lumubog naman. Yan, nakingitim na yan, may pumipisik. Ganda-ganda kanina ng lutang eh. Lumubog ka agad. Ilap naman. Ay! Wala pa naman kaming sonar, guys. Ay, shit. Nandiyan na. Doon ka agad, ano kang bilis naman ito? Nasa kanan ka agad. Balik. Lapat na doon agad. Wala sa kasaan ng iba. Ito yung lambat natin. Pasok! Lapat! Balik, please, balik! Sinirday! Grabe yung kawan na to. Grabe yung kawan. Dami. Oh, nag-esig yung lambat. Laking grupo nito, guys. Sana mahuli to. Steady lang. So nakita namin, guys, kanina may mga 6-7 grupo dito eh. So sana magpahuli naman ito. Lapat, grabe. Naglutangan talaga lahat. Lapat, sana makuha to. Meron pa doon sa malayo, oh, sa labas. Ayan, nasa labas marami pa.
Daming grupo guys. Malapad pa rin yung nasa labas oh. Ayan, sa labas na yan guys, sa labas yan. Sana mamaya naman. Huwag yung pabayaan yan. Nasa loob pa. Sana mag-stay sila dyan. Biglang lutang talaga ng nasa kanan kaagad kanina eh. Pag-arya, lubog. Maya-maya nasa kanan na guys. Mahirap talaga pagka walang sonar. Hindi namin makita ang isda sa ilalim kung nasa na posisyon, kung anong lalim, anong direksyon, ganong volume. Kaya mahirap pagka dito sa international commercial fishing pag wala kang sonar. Hindi mo makikita yung mga inaaryahan mong isda kung may kasamahan pa sa tabi-tabi. Anyway, sana nandito lang. Nandiyan pa naman, pumipisik-pisik. Medyo hindi pa nabibira ang kable niyan guys. Hindi pa tayo nagpapanagpunta sa ating main skip. Pagka nagpanagpo na tayo dyan, ay hagis na yung kable, saka pa lang magpapalalim tayo ng lambat. Nailadlad lang yan, pero hindi pa lumalalim yung kayod ng lambat guys, kaya ganyan. So, pinakita pa kung pumipitik-pitik sa loob, sana mag-stay lang. Ayan. Ayan guys. Lumubog sa gitna. Sana nandyan lang. Mga tuna naman guys. Kaya usually pagka tuna, lumalalim lang sila sa tapat din lang nila. Sana hindi makasisid kasi hindi pa nakalalim yung ating lambat dyan. Medyo ano pa yun, nakarolyo pa yun, hindi pa yun talaga nakaladlad. Kaya pag nabira itong kable na to, saka pa yung lalalim, saka pa yung malaladlad, mas lalalim yung kayod. Kahit ganong kalaki ng lambat mo guys, pagka hindi kumayod ng maganda, hindi rin masasapol yung isda. Hindi makukuha yung kailaliman, yung extent or yung volume ng isda guys. So talagang dito dapat mabilisan para mabira kaagad tong kable na to, para lumalim kaagad yung lambat. Ayan. So reiteration lang ito sa mga bago lang nating followers or subscribers sa ating YouTube channel. Ganito po ang ginagawa namin ganito po ang proseso sa international commercial fishing. Core signer po ang tawag sa aming barko. Core signer. Yan guys. Nagbibira na sila ng kable dito guys. Ayan. Lalalim na yung ating lambat dyan. May lalagdag na pailalim yun para makayod yung isda kung may malalim. Para mas maganda ang huli, makayod dyan guys. Pagkatikwas din ng kable, pangit din guys kasi makakasuot pa yung isda. Pagka may matadaanan pa, pag nakatikwas, mababaw yung kabilang portion, malalim yung kabilang portion, dapat pantay yan. Wala pa nagpakita. Lapad pa na nasa labas. Maraming grupo lang dito guys kanina, kaya may chance pa kami. Sana sa hapon ulit, baka isa pa. Stay tuned mga kasimangis mamaya ulit later. Malaman natin kung may nahuli tayo. Ito nga po ang inyong kasimangis the original. Always the best. Thank you po. Magandang tanghali na.
Alas 12 na pala dito ng tanghali ngayon guys. Diyan sa Pilipinas ay 10 o'clock ng umaga. So saan man pa kayo ng parik ng mundo guys, shoutout sa inyong lahat, yung mga ating mga subscribers sa US, sa Canada, sa Middle East guys, sa Saudi, ayan. Shoutout sa inyo guys, sa inyong lahat na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating mga vlogs. Ayan, yun, meron ako nakitang pumitik sa loob. Yes, thank you. Thank you Lord. May nakita na ako dun sa site na yon. Malaki na ang chance nito guys pagka meron na. Ayan. May pumipitik na guys dyan. So malaki ang chance na baka nandyan lang sila lahat kanina. Yung madami kanina na inarihan. Sana Lord, thank you Lord. Ayan. Sa loob. Mag-start na sila ng power block guys. Ayan. May mga pumipitik-pitik na sa loob ng ating lambat. Sana nandyan lang lahat yung inarihan natin. Wala naman nagpakita sa labas. Sana hindi nakasisid guys. Ganito guys, laging expecting tayo na maganda lagi yung nasa loob ng ating lambat. Kasi wala tayong sonar guys eh. Hindi na ma-check kung may laman ba sa loob. Pero may mga pira-piraso na nakikita dito sa loob ng lambat. So sana karamihan nandyan para maganda-ganda naman ang huli, para masaya naman para sa ating pamilya guys. Ayan. Pagka may huli, may blessings, may bonus kami guys. Pag wala, kung ano lang yung salary namin, basic salary, yun lang yung kinikita dito ng mga kasimangista. Ayan. So mas magandang huli, mas maraming blessing, para maraming blessings ang bawat isa. Ayan guys. Tabi natin guys at ito mga 2 hours ito na ipa-power block bago may akit yung lambat. Pag may huli, so makikita natin ito mamaya dyan. So stay tuned lamang at kasi tuloy-tuloy kung itong kukuhanan, ako napaka-boring naman guys at baka hindi nyo napanoorin. So sa bago lang po sa ating YouTube channel, at ito po ay nasa Papua New Guinea International Commercial Fishing po kami. Ito po ay Filipino-owned company, itong aming barko guys. Ayan. Stay tuned lang mga kasimangista at maya maya malalaman natin kung may huli tayo o wala. Pero sana more blessings. Maraming laman ang lambat. Thank you. Yan guys, may ebidensya na tayo nasa loob ng ating lambat na mga tuna. Ayan. Sa loob ng lambat natin yan guys ha. Sana madami lang. Wala kaming sonar, hindi namin makita sa sonar yan. Pero mga tuna yan guys. Sira yung sonar namin kaya hindi namin masubaybayan talaga yung isda eh. Kaya kung talagang wala magpapakita sa loob ng lambat, wala kaming masasabi kung may may isda sa loob ng lambat. Wala kaming mata sa ilalim yan guys. Sana marami lang. Stay tuned mga kasimangista. Yan guys, tuloy-tuloy yung pagpa-power block nila. Kaya kita nyo, may mga pumipisik-pisik dito sa loob ng ating lambat. Mga tuna. Kanina nagpakita na nga siya na may pumuputi. So pagka ganito guys, na wala kaming sonar, hindi kami makapag-estimate kung ganong kadami nasa loob ng lambat natin. At hindi natin masabi kung marami ba talaga or kung ano lang nakikita natin na pumipisik dito. Kasi pagka ganyan guys, usually pagka may mga senyalis na may pumipitik, may kasama yan sa loob ng lambat. Kaya lalo na kung tuna, hindi yan masyado nagpapakita, lalo na kung wala nang pagkain sa loob ng lambat, wala na sila makakain, hindi sila masyadong lumulutang. Mostly lagi nasa ilalim yan guys. So nandito nga tayo sa helipad at tinitingnan pa rin natin ang palibot. Baka may mga grupo pa din dito sa malapit, pero
naglubugan na. Marami kaninang grupo dito. Sa tingin ko mga 6 hanggang 7 grupo. Pero ito na-hit namin isang grupo ito. Kung nakita nyo doon sa una nating aryada, medyo sumugod nga siya. Hindi natin alam kung nahagip lahat yon dahil nga wala tayong sonar. Kasi once na may object dito sa loob ng lambat natin, meaning either may isda or mga dilis ang nasa loob. Pero sa nakikita natin ngayon, may pisik-pisik dito, isda yon. Kaso nga lang, hindi natin masabi kung ilang tonelada ang nasa loob. So stay tuned lang mga kasimangista at maya maya update tayo para sa mas maganda ang makita natin dito sa ating loob ng lambat. Pagka ito ay makipot na, makikita na natin yung nangingibabaw na isda. Si Mangisla lang po. Thank you, thank you. Medyo makipot na guys. Medyo nakikita-kita ko na dito yung mga tuna guys na naglalangoy-langoy yan dyan. Nandyan na rin yung diver natin guys. Yan kumikintab na yan sa ilalim guys. Mga isda yan. Ayan. Nakikita nyo yan. Medyo hindi ko alam kung nakikita nyo dito sa video ko, pero sa visual nakikita ko na yung mga tuna. Naglalangoy yan na dyan. Ayan, kumikintab-kintab sa ilalim guys. Ayun. Pinadala ko yung underwater camera ko dun sa ating diver para makuhanan dun sa underwater yung mga isda guys. So mas maganda to ngayon guys. Makikita nyo, ayan oh, mga tuna na yan. Ayan. Okay, abante, abante. Maganda kasi ang kulay ng dagat ngayon kaya maganda makuhanan sa ilalim. Pero mga tuna nakikita ko. Naglagay sa inyo tayo, naglagay. Ayan. Para. Kita na yung isda oh. Sa visual lang, sa ewan ko lang, ayan, may halo pa lang gulyasan to. Kumikintab-kintab sa ilalim. Ayan. Medyo nagsisikip na sila dyan guys, kaya nasa ibabaw, kitang-kita na. Bati. Nandun ang diver natin guys. Ayan. Abante mo na. Abante mo na, kaya malalim ang katina. Nag-iipo-ipo na sila dyan. So, madami na nagtikitik ano. Titingahan na. Wala mo na bumagyak, isa na, sige. Yan o, kumikilang-kilang na yan. Kita nyo na siguro yan. Ayan. Ayan ha. Ganyan pagka-araw. Makikita nyo ganyan. Daming tuna. Nagkakagulo na sila. Nasikip na sila. Dami ng tinga. Assist na wag side. Diretso. Daming tuna. Kitawan mo na yan, Dok. Kitawan mo na. Saan mo padalhin yung pataw? Wow. Umap. Kaya. Kitang-kita na. Isda. Nandun na, nasa kanya. Daming tunang tinga. Lalayan yung magpagpag, tulong! Pakayan yung mga magpagpag, sayang yung isda ba?
Hindi, mali. I-twist mo lang ito para di malaglag yung laman dito ba? Yan. Eh, dali ah! Tahimik lang talaga sa kanina eh. Ayan. Tingnan natin guys, pag naiakyat ito, kung madami siya. Tanggalin nyo na bro! Tanggalin nyo! Tagal! Boss! Boss! Pakiarya sa lupit mo! Boss! Lalim ka agad eh. Yan. Abot na dalawa. Kaya maabot yung dalawa. Tagilid na si... Jessica! Everybody's busy na sila dito. Dapat yung sorting point kami dito. Kalaskas na to guys, pagka ganito, kalaskas na sila. Na antay-lambat. Para may punang isda sa bakpotan. Kalaskas ang tawag doon. Nasa na siguro? Choker na kagad, strobo na kagad guys. Medyo mabigat-bigat yung laman ng bag fortune natin. Gumamit na agad sila ng white rope, yung Samsung rope na yan. Pang mabigatan yan guys, pang mabigatan. Kaya niya mga 300 tons eh. Pero ito nasa 60 tons. 60 tons pataas ang estimate. Dito medyo ito yung pinaka-critical part ng pagkakalaskas.
Kasi bumibigat na yung lambat bag portion kasi marami ng patay na isda sa ilalim. Pagka namatay ng isda sa ilalim, bumibigat na yan. Yung weight talaga ng isda nandiyan na lang lahat sa lambat, kaya kailangan ng gamitan ng makakapal-kapal na lubid para ma-sustain at makuha yung ating isda ng maayos, good quality, at hindi masira yung lambat natin. Yan guys, strobo portion tayo. Dito tayo sa malapit-lapit guys. Pakita nyo yung mas malapit na hitsura pagka nag-strobo tayo. Napaka tibay ng rope na yan guys. Samsung rope ang tawag. So pagka ganito guys, medyo ito yung, sabi ko nga kanina, ito yung pinaka-critical portion kung saan pagka mabigat ng isda, dito dapat talaga medyo mabilis ang kilos ng mga kasimang isda natin para mas makuha ng magandang quality at sariwang-sariwang ating islang nahuli, kasi ito nga ay for canning, hindi po ito nabibenta sa ating mga palengke guys. Usually nagde-deliver kami worldwide guys, Jensan, Japan, China, Taiwan, and any place in Asia, tsaka hanggang Europe guys. Ayan. So thank you for watching mga kasimang isda. Shoutout sa ating 64,000 subscriber natin sa ating YouTube channel. Sa Facebook naman guys, meron din naman tayong 588,000 na ngayon na followers sa ating Facebook page po. Hanapin nyo lang po si Nilo Arañez. Ayan, Nilo Arañez lang po, o Simanging Isda. Ayan. So, strobo tayo mamaya. Hintayin na lang natin para hindi gaano hindi masyadong mahabang ating vlog. Maganda ba amigo ang nakuha mo kanina? Oo, maganda amigo. Ayan. Yan si Boy Paksiw guys. Amoy paksiw, baho-baho ang amoy. Ayan. Lagi niloloko ng ating si James. So kung nakapalo kayo sa akin guys sa Facebook page, makikita niyo yung mga reels, yung mga reels ko guys. So thank you guys. Stay tuned at isasama natin dito yung kasama dito yung ating underwater scene. Or baka pakikita ko na mas prior to this yung underwater scene. Thank you guys. Ito na nga guys, at sinisid na ng ating si Boy Paksiw ang ating ilalim ng lambat, kung saan makikita nyo ngayon ang mga buhay pa mga skipjack, yellowfin at saka tuna. Sisisidin niya na hanggang kailaliman guys to inspect, baka may laslas, may punit or may sira ang lambat natin, to make sure na habang binibira yan sa ilalim, sa taas ay intact ang ating lambat at walang damage. Ayan guys, iniisa-isa niya yan na ini-inspectan niya ng maayos para nasa garon makasigurado tayo. Ayan, kasi once binira yan dun sa taas ay nababanat yan or natitisa. Ayan, kita nyo naman no? Ganyan ang hitsura ng lambat sa ilalim guys. Habang ito ay binibira sa taas, kailangan maipon yung isda doon sa side na yan, sa madaming yan, dyan maipon, kasi dyan sasalukin sa side na yan ang isda guys. Kasi kung makikita nyo doon sa mga sinasalok natin ng mga previous vlogs ay one portion lang. So ngayon medyo mahaba pa tong nasa right side na ito, yan pa yung kailangan maipon doon sa left side na yon. Kaya ini-inspect niya yan, baka kasakaling may punit, para makasigurado na kahit birahin yun at maging tisado ay makukuha natin ang isda ng lahat ng buo. Ayan, thumbs up na siya kasi wala naman daw sira ang lambat at ang isda ay talagang magaganda at good quality guys. So ayan na yung sasalukin natin mamaya guys. So ayan po ang underwater scene natin. Kaya mga kasimang isda, kompleto tayo. Meron tayong aerial view, meron tayong underwater sa mga vlogs natin. Saan ka pa? Original is always the best. Sabi nga, si mga isda. Ayan. Yan yung pinaka-bag portion ng busyo na dyan maiipon talaga yung isda natin guys. Habang binibira yung sa right side, dito maiipon sa side na ito. Kaya dapat mas matibay ito at ang assurance natin ay 100% na makuha yung tunay-tunilada natin mga nahuhuling isda. From top to bottom guys, ayan ay kanyang ini-inspect. Kung may sira dyan, hahayumahin yan sa ilalim or tututusin
para makasiguradong safe and secure ang isda. Thank you! Yan guys, unang salok natin. Dami rin tuna. Let's par, susukatin na naman yan guys. Tulad lang ng akin lang binabanggit para malaman ang timbang. May corresponding weight yan sa sukat na kanilang ginagamit guys. So para sa classification kung yellowfin, kung tuna, kung skipjack guys. So ayan, susukatin yan para for the record, para alam din natin ang laman ng ating mga bodega guys. Anong classification, kung anong size, anong weight ng laman ng ating bodega. At the same time, para malaman din na we are just doing our job, na hindi tayo nakakasira ng environment. We are following yung sinasabi nila na sustainable fishing guys. Wala po tayo sa Pilipinas, international commercial fishing na naman po talaga. Yan. Hindi malalim pa isda, hindi pa masyadong salok ng ayos. Malaking tuna. Malalim ano? This. Ha? Diba, sinabi mo. Malalim pa nga yung isda. Malalim pa nga isda eh, hindi masalok ng buo eh. Bubuslak niya. Malalim pa eh, hindi talaga masalok eh. Hindi makapuno ng salok. Kulang sa timing. Malalim pa rin eh. Taking samples tayo ha. Lahat ng salok kinukuha na ng sample ng ating fisheries observer. Ayan. Yun yung policy dito guys. Kaya naman tayo ay tumatalima lang, sumusunod sa kanilang mga patakaran. Tayo ay well regulated at tayo ay duly licensed at
authorized to fish dito sa Papua New Guinea, guys. Hindi lahat ay pwedeng makapasok dito kung hindi ka nakatalima o sumusunod sa kanilang mga policy or mga requirements. Maraming kalaking gastos ang kumpanya dito, guys, na ginugugol para na sa ganun makapangisda lang dito at makapag-produce ng mga canned tuna dyan sa mga nagpa-process ng canned tuna sa Pilipinas or worldwide, guys. So ayan, inuulit ko lang po, guys, para sa ganun magka-idea kayo na kinakain yung mga dilatang tuna ay mostly dito kinukuha sa Papua New Guinea or sa Pacific Ocean, guys. So sa bago lang po sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, ipinaliwanag ko lang po ulit sa inyo na sa ganon ay magkaroon kayo ng kaalaman na kung paano ang proseso bago madala sa canning or sa processing plant itong ganitong mga klase ng isda na ating hinuhuli dito sa Pacific Ocean. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo, guys, ng pagsasalok kasi ito estimate 60 tons. Sana naman umabot talaga ng 60 tons. Hindi lang talaga masalok ng full load talaga yung ating medyo malalim pa. Malalim or bumabalagbag kasi yung mga tuna pagka malalaki. Bumabalagbag siya, hindi masalok, nahaharangan yung ating salok. Although malaki to pero ganun na nangyayari, guys. Ayan. Another samples to take para naman sa ganon may tuloy yung process na every salok ay may sample. Ayan. Aba, may nakasama talaga naman. Yan ang stuntman. Wow. Kasama sa salok si Pita. Si Pita yan, guys, si Pita or si Peter. Wala silang art dito. Pita. Bakit hindi mapuno-puno ang salok na ito? Malalim pa isda. Ayan, nagrereklamo na si Master kasi hindi makasalok talaga ng malalim pa siguro isda eh. Usually kasi, guys, pag binagsak mo yan, pagka diretso sa ilalim, pagsalok niyan, puno yan eh. O halos mapuno. Pero yung mga salok niya, halos kalahati lang lahat eh. Ganun pa rin eh, walang laman eh. Ano ba yan? Puro ganyan lang eh. Dapat puno. Malalim pa isda, hindi masalok ng ayos. Mahaba na lista, wala pa naman. Naka 24 tons na kami, guys. 24 tons and counting. Sana umabot man lang kahit 60 tons pataas. Nagre-request pa talaga eh.
Medyo dumadami-dami na yung laman. Oh, what's that? Bulok na oh. Ah, malasog eh. Naipit yung malasog ko, nabulok ka agad oh. Ayan. Durog na. Let's go! Where's the door? Very nice. Yun, nadali rin. Malaman-laman. Okay. Yellow pin 57. Yellow pin. Balik. 40 ba? Balik na. Yellow pin. Yellow pin. 69. Yellow pin. 102. Skip check. 40. Yan, nagpaling na guys. Napuno na isang bodega namin. May nasa 33 tons na yun siguro guys. Ano pa yan? Ilan na ba ito nila? 35 na? 35 na yon? Oh. Nakapuno na isang bodega. Let's go! Dillian! 39. Let's go! 41! Skip check! 49! Yellow pin 70! Yellow pin 75! Yellow pin 75! Yellow pin 74! Yellow pin 74! Yellow pin 71! Yellow pin 71! Yellow pin 109! Yellow pin 109! Biggest one.
Umabot ka ng 2,000 eh. No? Pagka mga nakatatlo pang karne. Baka may malalim pa eh. Ah, 1,600. 48 tons na tayo guys. Nasa 48 tons. Pero sana meron pa masasalok. Yan guys, malapit na tayo matapos sa pagsasalok. Ito yung inarihan natin kanina. So thank you guys for watching. Final tally will be announced later. Tingnan natin kung meron pa masasalok. Pero para ko konti na talaga to. Thank you for watching mga kasimahang isda. Sa ating 64,000 subscribers sa ating YouTube channel. At sa ating Facebook page, 588,000 followers na tayo guys. Ayan. Ito na last salok natin guys. Thank you. Umabot kayo. Kung umabot dito sa panonood ng ating video, ng ating vlog, ay paki-comment lang kung saan po kayo taga saan kayo. At maraming salamat po sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Si Mangis Standard Short Cap Nilo, all capital letters lamang po. Ilan tali natin? Tatali ang ating shipmate. Pwede pa kami umarya ng isa, maaga pa guys. Mga 3:30 pa lang dito ng hapon. 3:30 nga ng hapon dito ngayon guys. So may isa pang set kami. Hopefully, sana makahabol pa sa isang set para sa ganon hindi tayo lugi kasi may binabayaran tayo dito per day. May per day tayo dito guys sa binabayaran. Napakalaki po. Daang-daang libong dolyar ang binabayad sa isang araw. Hindi ko lang alam ang eksaktong amount guys. Ipilanoy? 1878. Ilan ang total niyan? Ilan ang tonelada? 1878. 56.34. Ilan? 56.34. 56 tons po tayo guys, 56 tons, 0.34. Almost naabot natin yung 60 tons pero okay na po yan. Thank you Lord for the blessings. Keep safe everyone. Ito pa rin po yung kasimangis na original is always the best. Thank you!